Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So may bago tayong announcement for Kim and kay Paula Avellino na ikakatuwa po ng lahat. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit umiyak si Chinita Princess. Mamaya malalaman niyo po yan. Pero bago ang lahat, maraming salamat muna sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, hayaan niyo pong basahin ko itong ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unahin natin ang naging komento ni Ginang Nenita. Sabi niya, there's yung 3 yes ni Paula sa lie detector test na type niya si Kimi in real life. Malaking sampal na yan sa mga bashers na mahilig gumawa ng mga fake news. Pahiya ang mga inggets. That is very legit. Dahil galing yan sa mouth ni Paulo. Type na type niya si Chinita. Tama kayo dyan, ginang Ninita, no? Malaking sampal po sa mga bashers, lalo na po sa mga hindi naniniwala kay Kim and Paulo Avellino. Doon pa lang sa yes ni Paulo Avellino sa lie detector test, 'di ba? Panatag na dapat tayo. Kaya sana kung ano man po yung project na gawin ni Paulo, maging panatag lang tayo at wag nating batikusin si Paulo Avellino, 'di ba? Dahil in the near future, sino bang magbe-benefit niyan? 'Di ba? Si Paulo at si Chinita Princess lang naman, 'di ba? Kaya yung mga bashers at patuloy na naninira kay Paulo and sinisiraan kay Chinita Princess, eto na po yung sagot. Ito yung sagot na kung saan talaga namang magpapatunay kung ano ang real score ni Kim kay Paulo Abelino. 'Di ba? So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Nenita. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Linda Mercado. Sabi niya, good PMers, maybe also one of the reason why Kim was crying because she missed Paulo so much, and also like you said, another good endorsement or project. Kim was so blessed because she is a good person with a good heart. However, my mind, Kim will surely proceed to France to spend the Holy Week and for sure come back on the first week of April together with Paula to promote their World Tour project. Let's stop the bashing of Paula, instead support all the project of Kim Pao, whoever their respective partners are. That's the essence of a true and dedicated fans of Kim Pao, especially as senior fanatics. God bless Kim Pao, you mistress, and the millions of Kim Pao fanatics. Maraming salamat sa napakagandang komento, Ginang Linda Mercado. 'Di ba? So, yes, tama kayo diyan. Sana i-stop na natin yung pambabatikos kay Paulo. Instead, suportahan na lang natin siya. Kahit sino man ang katambal ni Paula Avellino, mga kakimpaw, lalo na si Nadine, wala tayong dapat ipag-alala sa kanya. Very professional po yan makipagtrabaho. Kaya nga po una pa lang nang malaman ko ito, palagay na po ang aking loob dahil mapagkakatiwala ang tunay si Nadine Lustre. 'Di ba? Para na po kasi niyang kapatid si Chinita Princess. Kaya wag po nating pag-iisipan si Nadine ng kung ano-ano, mga kakimpaw, dahil siya yung kasama ni Paula Avellino dito sa project na ginagawa niya sa France, 'di ba? Hindi naman kasi natin alam kung ano pa yung kwento nun. Kaya relax lang and suportahan na lang natin ang individual project nilang dalawa, okay? Yan po ang tunay na essence ng pagsuporta natin kay Kim or kay Paulo. So maraming salamat sa komento, Ginang Linda Mercado. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa pag-iyak nga po ni Chinita Princess sa dressing room kanina. Marami kasi talagang nag-alala, mga kakimpaw, kung ito daw ba ay totoong tears of joy ni Chinita Princess. Pero ito po talaga ang rason ng pagluha ng Chinita Princess and syempre ng mga kasama niya po sa loob ng dressing room. Kaya pala kanina meron po nakalagay sa caption ng video na mamaya daw po yung announcement. Ito po pala yung announcement, mga kakimpaw, na ikakatuwa
ginawa po ng lahat. So ito po may kaugnayan sa bagong announcement ng ABS-CBN na may kaugnayan din po sa The Alibay, na kung saan pinagbibidahan nga ni Kim and ni Paolo Abilino. So nung una, 'di ba, inanunsyo po na ang holder ng first slot sa prime time ay yung kay Coco Martin and Julia Montes, yung Sigabo, tapos pangalawa ay yung The Alibay ni Kim and Paolo. Ngayon, nabago po mga kakimpaw. Ang The Alibay na ang inilagay sa first slot ng prime time, which is alas 8 po yun. Ayon nga dito, taos-pusong nagpapasalamat ang ABS-CBN at si Coco Martin sa milyon-milyong Pilipino na sumubaybay sa kwento ni Tanggol sa FPJ's Batang Quiapo na naging pinanood sa primetime series sa Pilipinas mula 2023. Sa pagtatapos ng FPJ's Batang Quiapo sa March 13, maglulunsad ang ABS-CBN ng bagong primetime lineup simula March 16. Magbubukas ang primetime block ng ABS-CBN ng 8 p.m. sa pangunguna ng The Alibay na pinagbibidahan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. So yun po yung announcement mga kakimpaw, para po yan sa primetime lineup simula March 16. Unang-una pong mapapanood sa primetime ang The Alibay ni Kim and Paolo Avellino. So alam naman natin mga kakimpaw na may pressure po ang first slot sa primetime, 'di ba? Kasi maganda po ang ratings ng Batang Quiapo ni Coco Martin, 'di ba? And I'm sure ma-maintain naman po 'yon ng The Alibay ni Kim and Paolo Avellino. Basta support lang tayo pagdating ng alas 8 sa telebisyon, wala pong manonood sa YouTube. Sa telebisyon mga kakimpaw, para counted po ang ratings. Dahil ang kinakount talaga mga kakimpaw ay yung mga nanonood po sa kanilang tahanan gamit ang telebisyon. And I'm sure makakatulong tayo kay Kim and Paolo kung sa TV tayo manonood para counted po sa ratings. So kaya pala mangyak-ngyak si Chinita Princess kanina, tapos yung buong ano po ng The Alibay, yung ibang staff po ng The Alibay mga kakimpaw, naluluha din sila. So eto po pala yung announcement. So hindi rin kasi expected ni Chinita Princess na malalagay sila sa first slot ng prime time, kasi ang alam talaga nila pang second slot sila pagkatapos po ng Sigabo ni Coco Martin and Julia Montes. Nabago mga kakimpaw dahil parang later on pa ata yun i-anunsyo kung anong oras or kung kailan ba talaga. Sabi nga po ni MJ Felipe, this just in, Kim Chiu and Paolo Avellino's The Alibay will take the first primetime slot starting March 16, replacing FPJ's Batang Quiapo. Sigabo, Coco Martin and Julia Montes new series will premiere on a later date. So yun po pala yun mga kakimpaw. Kaya pala mangyak-yak si Chinita Princess kanina. Well, congratulations Kim and Paolo Avellino. Deserve nyo naman maging first slot. And I'm sure mamimaintain nyo naman yung magandang ratings ng Batang Quiapo. And I'm sure maging si Paolo Avellino masaya din po sa announcement na to ng ABS-CBN. Marahil na ikwento or naibalita na rin ito ni Chinita Princess kay Paolo Avellino. So ano kaya yung reaction nila dito mga kakimpaw? Nag-iiyakan kaya sila habang sila magkausap? Well, siguro emosyonal mga kakimpaw kasi medyo pressure din. Pero at the same time naman, masaya, yun nga lang may pressure. Kayo ba, anong masasabi ninyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.